Oy mga kaibigan, sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 pagkain na hindi ninyo kailanman dapat kainin. Una, katas ng kahel. At baka magulat ka, pero ganito ang nangyayari kapag gumagawa sila ng katas ng kahel. Pinapasteurize nila ang katas ng kahel. Ibig sabihin niluluto nila ito, sinisira nila ang lahat ng nasa loob nito. At hindi ka nakakakuha ng maraming bitamina C. Tubig na may asukal lang ito. At tataas lang ang iyong asukal sa dugo. At pagkatapos ay bababa ang iyong asukal sa dugo. Hindi na gaanong maraming nutrisyon pag naluto na ito. Ito ay dahil pinapatay ng pag-init ang lahat ng mga enzyme at ng nutrisyon, hindi lahat pero marami rito. Kaya parang umiinom ka lang ng tubig na may asukal. Kung nakakatulong sa iyo ang nilalamang ito, mangyaring mag-subscribe sa channel. Pangalawa, high fructose corn syrup. Maraming soda at inumin, pati na rin salad dressing, ang naglalaman ng high fructose corn syrup. Nilalagay ito ng mga producer ng pagkain doon. Kaya parang pampuno ito sa pagkain. Pangatlo, gatas pangkomersyo mula sa malalaking pabrika ng gatas. Kaya kung maggatas ka, siguraduhin ito ay, kahit man lang, organiko o walang hormone. Dahil may maliit na hormone na tinatawag na RBST, o isang sintetikong bersyon ng natural na hormone ng paglago ng baka na ginagamit upang dagdagan ang produksyon ng gatas. May ilang negatibong epekto ito sa katawan. Kaya iiwasan ko ang komersyal na gatas. Bilang 4, mga inisulang protina ng toyo. Tiyaking basahin mo ang mga sangkap sa mga nakabalot na pagkain sa grocery store. Maraming pagkain para sa pagpapapayat at mga pagkain tulad ng protein shake, vegetarian patty, at iba pa ang gawa sa mga soy protein isolate na ito. Hindi talaga ito natural na pagkain para sa tao. Hindi ito na-ferment. Hindi ito mabuti sa ating katawan. Ang mga soybean isolate ay nakairita sa atay. Kaya iwasan ko ang mga ito. Bilang 5, mga frozen at pre-packaged na pagkain tulad ng TV dinners. Ang mga pre-packaged na pagkain na ito ay nilalayo na painitin at kainin para sa isang tao. Dumating sila sa isang tray na may iba't ibang kompartimento para sa pangunahing putahe tulad ng karne o pasta, mga pangsiping ulam tulad ng gulay at patatas, at mga panghimagas. Katulad ito ng pagkain na inihahain sa eroplano. Dati, nabubuhay ako sa pot pie at TV dinner. Mababang kalidad ang mga pagkain yon. Talagang mayroon kang protina, almirol, at panghimagas ng sabay. Kapag pinagsama mo ang protina sa almirol ng mga side dish at sa asukal ng panghimagas, tatalo ng husto ang iyong insulin. Ganoon din sa mga pot pie. May crust ito, mga piraso ng karne, at iba't ibang uri ng starch na kasama ang gravy. Hindi ito mabuti para sa iyo. Bilang 6, mga komersyal na karne na may nitrato. Kaya kapag bumibili ka ng bacon, sausage, o iba pang karne, siguraduhin walang nitrato. Maaaring inakala mong nakakakuha ka ng karne, pero hindi mo talaga alam kung ano ang nakukuha mo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga nitrato ay nauugnay sa kanser. Kaya ayaw mong tahakin ang landas na yon. Gusto mong kumain ng karne mula sa hayop na pinakain ng damo at walang hormone. Bilang 7, prutas mula sa ilang mga umuunlad na bansa. Kaya kapag bumibili ka ng mga berry o prutas at nakalagay na galing ito sa Mexico, Chile, o iba pang bansa, may posibilidad na gumamit sila ng DDT. Tandaan na sa Amerika ay ilegal na mag-spray ng DDT. Ipinagbawal ang DDT sa Estados Unidos noong 1972. Ngunit pinapayagan pa rin ng Estados Unidos na magbenta ng DDT sa mga umuunlad na bansa. Ang DDT ay mapanganib sa tao dahil ito ay isang endocrine disruptor na maaaring makialam sa regulasyon ng mga hormone. Maaari nitong dagdagan ang panganib ng kanser sa suso, kanser sa atay, diabetes, kusang pagkalaglag, at kapansanan sa pag-unlad ng nerbiyos. Ano ang nangyayari? Kahit na ipinagbabawal ito sa US, patuloy pa rin tayong kumokonsumo ng kaunting DDT sa pamamagitan ng mga prutas na binibili natin mula sa mga bansang ito. At may mga pag-aaral na nagpapakita na maging ang mga bata ay na-e-expose sa DDT. Mula ito sa mga prutas na ito. Kaya, sige, ilagay ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Salamat sa panunood.